Magandang araw sa lahat ng mga kahabi natin dyan. May tanong ako sa inyo. Paano kung sabihin ko na ang pinakamalaking dahilan kung bakit wala kayong huli nitong mga nakaraang linggo ay dahil masyado kayong tahimik? Oo, tama ang narinig ninyo. Mukhang kabaliwan, di ba? Salungat sa lahat ng itinuro sa atin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kakatuwang ideya. Mas takot daw ang isda sa katahimikan kaysa sa kaunting ingay, lalo na sa mahangin na panahon ng amihan. Alam kong marami sa inyo ang kumukunot ang noo ngayon, pero manatili kayo dahil sa dulo ng video na ito, hindi lang ninyo maiintindihan ang lohika sa likod nito, kundi baka mabago pa ang buong diskarte ninyo sa pangingisda. Handa na ba kayong baliin ang isa sa mga pinakaunang turo sa atin ng mga nakakatanda? Tara, simulan na natin ang pagbubunyag. Lahat tayo dumaan dyan. Bata pa lang tayo, ito na ang laging paalala ng mga tatay at lolo natin. Shh! Huwag kang maingay, baka matakot ang isda. Naging parang Biblia natin ito sa pangingisda. Kaya naman, pagdating sa pampang o sa bangka, lahat ng kilos natin ay kalkulado. Dahan-dahan ang paglapag ng gamit, halos pabulong kung mag-usap, at tila ba naglalakad tayo sa ibabaw ng babasaging salamin. Naging ugali na natin ito dahil may lohika naman sa unang tingin. Ang ingay ay nakakagulat at ang ayaw natin ay magulat ang target nating isda. Pero ang paniniwalang ito ay hindi isinasaalang-alang ang isang mahalagang bagay, ang konteksto ng kapaligiran, lalo na sa panahon ng amihan, kung saan ang hangin at alon ay natural ng maingay. Itinuring nating lahat ng ingay ay masama nang hindi iniisip na baka may ingay na normal at may katahimikang abnormal para sa mga isda. Unang-una, kailangan nating maintindihan ang kalikasan ng tunog sa ilalim ng tubig. Hindi ito katulad sa hangin. Sa tubig, ang sound waves or vibrations ay naglalakbay ng halos 5 beses na mas mabilis at mas malayo. Ibig sabihin, ang isang maliit na kalabog sa bangka o isang malakas na tapak sa pampang ay parang pagsabog ng bomba sa pandinig ng isda. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang paniniwalang katahimikan is key. Ngunit ito rin mismo ang dahilan kung bakit ang uri ng tunog at hindi lang ang presensya nito ang mahalaga. Dahil mas sensitibo ang mundo sa ilalim ng tubig sa mga vibration, natutunan ng mga isda na i-filter kung aling tunog ang banta at kung alin ang parte lang ng kanilang normal na kapaligiran. Ang pag-unawa sa pundasyong ito ang unang hakbang para mabago ang ating pananaw sa ingay at katahimikan. Ngayon, paano nga ba nakakarinig ang isda? Wala silang tenga na tulad ng sa atin. Ang pangunahing sandata nila ay ang kanilang lateral line o guhit tagiliran. Ito ay isang sistema ng mga sensory organ na tumatakbo sa magkabilang gilid ng kanilang katawan mula ulo hanggang buntot. Ang lateral line na ito ay sobrang sensitibo sa mga pagbabago sa pressure at vibration sa tubig. Sa madaling salita, hindi lang nila naririnig ang tunog, nararamdaman nila ito. Bawat alon, bawat galaw ng ibang isda, at bawat yapak mo sa pampang ay lumilikha ng vibration na nababasa nila. Ito ang kanilang radar, ang kanilang early warning system laban sa mga predator. At ginagamit din nila ito para makahanap ng pagkain. Kapag naintindihan natin na nararamdaman nila ang mundo sa paligid nila, mas magiging malinaw kung bakit ang isang biglaang pagbabago mula maingay papuntang tahimik ay isang malaking red flag para sa kanila. Para mas maintindihan, hatiin natin ang ingay sa dalawang kategorya, ang ingay na mabuti at ang ingay na masama. Ang ingay na masama
ay ang mga biglaan, matutulis at hindi natural na tunog. Halimbawa nito ay ang pagbagsak ng tackle box sa sahig ng bangka, ang malakas na kalabog ng angkla, o ang biglaang pagsigaw. Ito ang mga tunog na lumilikha ng shockwave, isang malinaw na sinyalis ng panganib na siguradong magpapalayo sa mga isda. Sa kabilang banda, ang ingay na mabuti o ingay na neutral ay ang mga ritmiko, tuloy-tuloy at natural na tunog. Kasama dito ang ugong ng hangin, ang mahinang hampas ng alon, ang normal na tono ng pag-uusap ng dalawang tao, o kahit ang ritmikong pagyapak sa lupa. Ang mga tunog na ito ay nagiging bahagi ng background noise ng kapaligiran. Hindi ito nakakaalarma sa isda dahil ito ay predictable at pare-pareho. Isipin natin ang panahon ng amihan. Ano ba ang karaniwang eksena? Mahangin, maalon, at ang mga puno sa paligid ay may sariling ugong. Ang buong kapaligiran ay may natural na white noise or ambient sound. Para sa mga isda na naninirahan doon, ito ang normal. Ito ang tunog ng kanilang araw-araw na buhay. Sanay na sila sa patuloy na agos ng tubig, sa mga dahon na nahuhulog, at sa iba't ibang natural na vibrations. Itong postoyanoe na background noise na ito ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng seguridad. Ito ang kanilang baseline. Anumang tunog na hindi masyadong lalayo sa baseline na ito, tulad ng mahinang usapan, ay madaling ma-filter out at ituring na hindi banta. Ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng tunog, kundi ang pagkawala nito ng biglaan. Dito na pumapasok ang kakatwang ideya, ang katahimikan bilang senyalis ng panganib. Gumamit tayo ng isang analohiya. Isipin mo na nasa loob ka ng isang gubat sa gabi. Ang paligid mo ay puno ng tunog, huni ng mga kuliglig, ingay ng mga ibon sa gabi, at iba pa. Ito ang normal. Ngayon, ano ang mararamdaman mo kung biglang tumahimik ang lahat? Isang nakabibinging katahimikan. Hindi ba't mas kakabahan ka? Dahil ang biglaang pagtahimik ng gubat ay nangangahulugan ng isang bagay. May predator sa malapit. Ganoon din sa ilalim ng tubig. Kapag ang normal na white noise ng amihan ay biglang naputol o nawala, ito ay isang malakas na signal sa isda na may malaking panganib na paparating na nagiging sanhi ng kanilang pagtatago o paglayo. Ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Minsan, ito ay babala. Pag-isipan natin ang kilos ng mga natural na predator ng isda. Ang isang ibon tulad ng kingfisher, bago ito sumisid, ay titigil at magmamasid. Ang paghinto nito ay lumilikha ng isang maliit na hole sa natural na soundscape. Ang isang malaking isda na nag-aabang para sumila ay mananatiling hindi gumagalaw, na nagiging sanhi rin ng biglaang pagtahimik sa isang partikular na lugar. Ang mga maliliit na isda ay biologically programmed na iugnay ang biglaang pagtigil ng vibration o tunog sa isang paparating na atake. Kaya kapag tayo, bilang mangingisda, ay lumilikha ng isang unnatural na zone of silence sa paligid natin sa pamamagitan ng sobrang pag-iingat, maaaring ang ipinapadala nating mensahe sa kanila ay hindi ako ay isang kaibigan, kundi ako ay isang predator na nag-aabang. Magbigay tayo ng isang praktikal na halimbawa sa pampang. Isipin ninyo ang eksenang ito. May dalawang mangingisda, si Mang Jun at si Mang Cardo, na magkatabing pumuwesto. Si Mang Jun ay sumusunod sa lumang turo, sobrang tahimik, halos hindi gumagalaw. Sa kabilang banda, si Mang Cardo ay kasama ang kanyang anak at sila ay nag-uusap sa normal na boses habang nagkakabit ng pain. Sa unang tingin, iisipin natin na mas makakahuli si Mang Jun. Ngunit madalas nating makita na si Mang Cardo ang unang nakakabingwit. Bakit?
dahil ang tuloy-tuloy na usapan nila ay naging bahagi ng ambient noise. Ang mga isda sa tapat nila ay hindi ito itinuring na banta. Samantala, ang total silence zone ni Mang Jun ay isang kakaibang butas sa soundscape na nagiging sanhi ng pag-iingat at pag-aalinlangan ng mga isda sa kanyang lugar. Pag-usapan naman natin ang epekto mismo ng ating paggalaw. Ang bawat yapak natin sa lupa ay nagpapadala ng low-frequency vibration sa tubig. Kung ang paglakad mo ay dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy at ritmiko, ito ay maaaring ituring ng isda bilang isang normal na disturbance lamang. Maihahalin tulad ito sa isang hayop na umiinom sa pampang na hindi naman palaging nangangahulugang panganib. Ngunit, kung ang iyong paggalaw ay pabigla-bigla, tahimik, tapos biglang may isang malakas na yapak, tapos tahimik ulit, iyan ang nakakaalarma. Ang susi ay ang pagiging consistent, ang pagiging predictable sa iyong mga kilos ay nagpapababa ng level of threat na nararamdaman ng isda mula sa iyong presensya. Huwag kang maging parang ninja na biglang susulpot. Maging parang isang normal na bahagi ka lang ng tanawin at tunog. Kaya, paano natin magagamit ang kaalamang ito para sa ating kalamangan? Simple lang. Sa halip na mag-focus sa total silence, mag-focus tayo sa sound management. Una, iwasan ang mga biglaan at matutulis na ingay. Dahan-dahan sa paglapag ng gamit. Huwag ihagis ang upuan. Pangalawa, huwag matakot sa normal na level ng ingay. Pwede kayong mag-usap ng iyong kasama sa mahinang boses. Ang tuloy-tuloy na usapan ay mas mabuti kaysa sa mahabang katahimikan na biglang puputulin ng isang pabulong na salita. Ikatlo, maging consistent sa iyong galaw. Kung kailangan mong maglakad sa pampang, gawin ito sa isang pare-parehong bilis. Ang layunin ay hindi para maging invisible, kundi para maging boring at non-threatening sa pandama ng mga isda. Maging bahagi ka ng kapaligiran. Huwag kang maging isang misteryosong banta. Ang sikolohiya ng isda ay lalong nagiging mahalaga sa panahon ng tag-amihan. Sa panahong ito, ang tubig ay karaniwang mas malamig at minsan ay mas malabo dahil sa hangin at alon. Dahil dito, ang mga isda ay mas nagiging dependent sa kanilang ibang pandama, lalo na sa kanilang lateral line, para makahanap ng pagkain at makaiwas sa panganib. Mas alerto sila sa anumang vibration. Ang kanilang survival instinct ay nasa high alert status. Kaya naman, ang isang unnatural na katahimikan ay mas madali nilang mapapansin at mas mabilis nilang ituturing na isang malaking banta kumpara sa ibang panahon. Ang kanilang pagiging mas sensitibo sa amihan ang nagpapalakas sa teorya na ang isang predictable na ingay ay mas ligtas para sa kanila kaysa sa isang unpredictable na katahimikan. Marami sa mga veteranong mangingisda, kapag tinanong mo, ay may mga kwentong susuporta sa ideyang ito, kahit hindi nila ito maipaliwanag ng siyentipiko. May isang matandang mangingisda sa Batangas na nagkwento sa akin. Napansin daw niya na mas marami siyang nahuhuling malalaking isda kapag ang bangka niya ay malapit sa may daanan ng ibang mga bangka. Sabi niya, ang akala ng marami ay masama iyon dahil maingay. Pero ang teorya niya, sanay na ang mga isda sa ugong ng makina at ang ugong na iyon ay nagtatago o nagiging cover sa mas maliliit na ingay na ginagawa niya sa kanyang bangka. Ang constant na ugong ay nagiging normal, kaya't ang kanyang pangingisda ay hindi na napapansin. Ito ay isang magandang halimbawa ng sound management in action. Mahalaga ring tandaan na ang ingay na ginagawa natin sa ibabaw ay hindi laging pareho ang epekto sa ilalim. Ang mga low-frequency sounds
tulad ng kalabog mula sa paglalakad o pagbagsak ng isang mabigat na bagay, ay mas epektibong naglalakbay sa tubig. Ito ang mga tunog na dapat nating iwasan. Sa kabilang dako, ang mga high-frequency sounds tulad ng ating boses o isang sipol ay hindi gaanong nakakapasok sa tubig mula sa hangin. Karamihan sa sound waves nito ay nagre-reflect lang sa water surface. Kaya naman, ang pag-uusap sa normal na boses ay hindi kasing lala ng epekto ng isang kalabog sa sahig ng bangka. Ang pag-unawa sa physics kung paano naglalakbay ang iba't ibang uri ng tunog ay makakatulong sa atin na malaman kung aling ingay ang dapat talagang katakutan. Diretsahan nating basagin ang maling akala. Ang kasabihang total silence is golden sa pangingisda ay isang oversimplification o sobrang pagpapasimple ng konsepto. Ito ay totoo lamang kung ang tinutukoy nating ingay ay ang mga biglaan at malalakas na kalabog. Ngunit, kung ia-apply natin ito sa lahat ng uri ng tunog, kasama na ang normal na usapan o paggalaw, doon na tayo nagkakamali. Ang pangingisda ay hindi tungkol sa paglikha ng isang perpektong vacuum ng katahimikan. Ito ay tungkol sa pag-blend in sa natural na takbo ng kapaligiran. Ang isda ay hindi nabubuhay sa isang soundproof na mundo. Nabubuhay sila sa isang mundong puno ng vibrations. Ang ating layunin ay huwag maging isang vibration na kakaiba at nakakabahala. Ang lumang kasabihan ay kailangan ng update para umangkop sa mas malalim na pangunawa natin sa isda. Siyempre, may mga pagkakataon na ang katahimikan ay talagang kailangan. Hindi natin sinasabing dapat na tayong mag-party sa pampang. Kailan ba dapat manahimik? Una, kapag ikaw ay sight fishing sa sobrang linaw at kalmadong tubig. Sa ganitong sitwasyon, ang visual senses ng isda ang mas dominante at anumang galaw o anino ay madali nilang makikita. Dito, ang stealth at katahimikan ay kritikal. Pangalawa, sa mga lugar na sobrang tahimik ang natural na kapaligiran, tulad ng isang maliit at liblib na lawa na walang hangin. Sa mga ganitong lugar, ang baseline sound level ay halos zero, kaya anumang ingay na gawin mo ay magiging kapansin-pansin. Ang teorya tungkol sa kaunting ingay ay pinakaepektibo sa mga kondisyon na may natural na ambient noise, tulad ng mahangin na baybayin sa panahon ng amihan. Para hindi lang tayo puro teorya, heto ang isang hamon o eksperimento na maaari ninyong gawin sa susunod ninyong fishing trip. Humanap kayo ng pwesto at hatiin ninyo ang oras. Sa unang isang oras, sundin ninyo ang lumang turo. Maging sobrang tahimik. Walang usap, dahan-dahan ng kilos, parang ninja. Itala ninyo kung may kagat o wala. Pagkatapos ng isang oras, baguhin ang diskarte. Mag-usap kayo ng kasama mo sa normal na boses. Maglakad-lakad ng kaunti sa pampang. Gawin ninyo ito sa loob din ng isang oras at itala ang resulta. Hindi ito garantisadong gagana sa lahat ng pagkakataon. Pero ito ay isang magandang paraan para personal ninyong masubukan at makita kung may pagkakaiba nga ba sa reaksyon ng mga isda sa inyong lugar. Ang sariling karanasan pa rin ang pinakamagaling na guro. Maiuugnay din natin ang ideyang ito sa mga pain o lures na ginagamit natin. Bakit epektibo ang mga crankbaits na may rattles sa loob? Bakit gumagana ang mga spinners na lumilikha ng vibration? Dahil ang mga ito ay gumagawa ng ingay sa ilalim ng tubig. Ang mga vibrations na ito ay hindi senyalis ng panganib, kundi senyales ng isang posibleng pagkain. Isang maliit na isda na nasugatan o lumalangoy ng palpak. Kung ang lahat ng ingay ay masama para sa isda, hindi magiging epektibo ang mga lures na ito. Ito ay isang patunay na ang mga isda ay aktibong naghahanap at tumutugon sa ilang uri ng tunog.
Ang tunog na predictable at kahawig ng natural na nangyayari sa kanilang mundo ay nakakaakit, hindi nakakatakot. Ang ating controlled noise ay maaaring maging kasing epektibo ng isang maingay na lure. Balikan natin at diinan ang pinakamahalagang dapat iwasan, ang shockwave na ingay. Ito ang tunay na kalaban. Anumang bagay na mahulog, lalo na sa matigas na bagay tulad ng sahig ng bangka, bato, or cooler, ay lumilikha ng isang matinding vibration na parang lindol sa mundo ng isda. Ito ay isang malinaw at hindi mapagkakamaliang senyales ng isang bagay na unnatural at potensyal na mapanganib. Isipin mo na lang, ang pagbagsak ng iyong place sa sahig ng bangkang aluminyo ay maaaring marinig ng isda sa layong daan-daang metro. Kung may isang bagay na dapat mong pagkaingatan ng husto, ito iyon. Mas mabuti pang mag-usap kayo ng tuloy-tuloy sa loob ng isang oras kaysa sa isang segundo ng katahimikan na biglang masisira ng isang malakas na kalabog. Dapat din nating laging isaalang-alang ang lokal na kondisyon. Ang pangingisda ay hindi one size fits all. Ang teoryang ito ay isang guide, hindi isang absolutong batas. Ang pagiging epektibo nito ay depende sa lugar, sa uri ng isda na target mo, at sa fishing pressure. Halimbawa, sa isang lugar na sobrang dalang ng tao, ang mga isda ay maaaring mas magugulatin sa anumang senyales ng tao. Samantala, sa isang popular na fishing spot, ang mga isda ay maaaring mas sanay na sa presensya at ingay ng mga mangingisda at mas nagiging alerto sila sa mga biglaang pagbabago. Laging mag-obserba at mag-adjust ng iyong diskarte base sa kung nasaan ka at kung ano ang reaksyon ng isda sa iyong ginagawa. Bilang isang medyo pilosopikal na pag-iisip, baka may human factor din dito. Isipin ninyo, kapag tayo ay sobrang tensyonado at pilit na nananahimik, ang ating mga kilos ay nagiging mas rigid at hindi natural. Samantala, kapag tayo ay mas relaxed, nag-uusap at nag enjoy lang sa pangingisda, ang ating mga kilos ay mas natural at tuloy-tuloy. Posible kaya na nararamdaman ng isda ang pagkakaibang ito? Posible kayang ang vibration ng isang relaxed na mangingisda ay hindi gaanong nakakabahala kumpara sa vibration ng isang tensyonadong predator? Marahil, ang tunog ng dalawang taong nag enjoy sa kanilang hobby ay mas katanggap-tanggap sa kalikasan kaysa sa nakakabahalang katahimikan ng isang taong nag-aabang para pumatay, isang bagay na pwedeng pag-isipan. Kaya, bilang recap, ano ang bagong panuntunan? Simple lang, huwag kang matakot sa kaunting ingay. Matakot ka sa biglaang pagbabago mula sa ingay patungo sa katahimikan. Ang iyong layunin ay maging bahagi ng natural na soundscape ng lugar. Maging predictable, maging consistent, iwasan ang mga biglaan at matutulis na tunog na lumilikha ng shockwave. Ngunit huwag mag-atubiling mag-usap sa normal na boses or gumalaw ng natural. Isipin mo na ikaw ay isang puno na umiindayog sa hangin o isang alon na humahampas sa dalampasigan. Isang bagay na laging nariyan at hindi banta. Sa susunod na ikaw ay nasa pampang at may magsabing, "Shh!" Ngitian mo na lang at alalahanin ang aral na ito. Ang pagiging boring sa pandinig ng isda ay maaaring ang sikreto sa mas maraming huli. Kaya sa huli, totoo nga bang mas takot ang isda sa katahimikan kaysa sa kaunting ingay? Ang sagot ay hindi simpleng oo o hindi. Pero ang pinakamalapit sa katotohanan ay ito. O, mas takot sila sa isang unnatural at biglaang katahimikan kaysa sa isang natural at tuloy-tuloy na ingay. Ang tunay na kalaban natin sa pangingisda ay hindi pala ang tunog mismo, kundi ang biglaang pagbabago sa sound patterns ng paligid na sumisigaw ng panganib. Ito ang potato povorot o
plot twist para sa marami sa atin. Ang akala nating pagiging magaling na mangingisda sa pamamagitan ng pagiging parang multo sa pampang ay baka siya pa palang nagpapalayo sa huli natin. Isipin ninyo, ang buong diskarte na itinuro sa atin mula pagkabata ay maaaring nakasandig sa isang bahagyang maling pundasyon. Sana ay may napulot kayong bago ngayon na pwede ninyong subukan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang pagtalakay na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang fishing tips na babasag sa mga lumang paniniwala. At ngayon, para sa inyo, ano ang tunay na karanasan nyo dyan sa inyong mga lugar? Naniniwala ba kayo sa teoryang ito? Or para sa inyo, old school silent method pa rin ang pinakamabisa? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong mga kwento at opinyon. Gusto naming marinig ang bawat isa sa inyo. Hanggang sa susunod, mga kahabi.